Kita po kayo dito. Ayan. Ganda nga dyan sa unahan. Tayo po magsisimula na sa ating gawain. Tayo ay awit ng mga magsiglang awitin. Pero bago yan, purihin po na. Simulan po natin sa palakpakan. Hallelujah! Awitin po natin ang born again, born again, born again. Come on.
At ngayon pong umaga, tayo po ay lalapit sa ating pong panalangin, congregational prayer. Hallelujah. Pero bago yun, sino po sa inyo ang mga may personal na kahilingan? Amen. Tayo po magtiwala sa Diyos. Banggitin po natin ito sa ating mga prayer sapagkat yan po ang dahilan kung bakit napakalaki, napakamakapangyarihan ng Diyos po na ating pinaglilingkuran. At ngayong umaga, sama po natin sa prayer ang ating pong mga headship simula po sa Prescott, Arizona, si Pastor Wayman Mitchell, Palakasan ng Katawan, si Pastor Greg, Sir Lisa Mitchell, ang anointing, ang covering ng Panginoon, ang leadership nila gamitin sa makapangyarihang kaparaanan, ang ating national leader, Pastor Boyen, Sir Susan de Cepeda ng Mandaluyong City, ang ating regional leader, Pastor Ernie, Sister Elena Renten ng Lucena City. Mga naalala po ninyong mga pastor, idalangin po natin sila sa ating Panginoon. Hingin po natin ang covering, ang anointing ng Panginoon. Mga missionaries din po natin sa Asia, sa Africa, sa China, sa gitnang silangan, idalangin natin sila sa Diyos. Sama natin po sa prayer. Taiwan Church, amen, sapagkat ang ating missionary po doon, ang kanyang pamilya po ay pinasunod na po niya, amen. So kailangan nila ng prayer para sa mga pabor ng ating Panginoon sa Taiwan Church, amen. Si Pastor Julio Sitlar, hingin nila ang prayer, patagumpay na gawain. So nakikita niyo rin po sa screen ang mga pangalan ng mga pastor po natin, mga missionaries po, idalangin po natin, hindi ko na po sila maisa-isa, ang maalala po ninyo, pangitin sila sa panalangin. Sama rin po natin sa panalangin ang mga may sakit karamdaman, si Pastor Boyet Bamba, amen, Sister April Garcia, Pastor Tony Tino, itaas po natin sila sa Diyos, kailangan nila ng himala ng ating Panginoon. Ang Guam Fellowship, patuloy natin idalangin, si Pastor Glenn, Sister Dana Clark, amen, gumaganda naman na ang kanilang kalagayan, amen, nagbalik na yung normal na oxygen. Idalangin natin ang complete healing mula sa COVID-19. And then, ang congregation po ng Guam, kailangan din po nila ng prayer dahil may mga infected din po tayong mga kapatid. Sama po din natin sa panalangin ang financial breakthrough, pagkitaluin tayo ng pagpapala ng Diyos, spiritual breakthrough, pagbangon ng Diyos sa mga disciple, mga mag-asawang magpapagamit ng buhay, magligtas po ang Diyos ng mga genuine converts, ang mga key people, idalangin natin ang ating bayan, pangligtas pa po ang ating pong Panginoon. So ngayong umaga, hallelujah, ang ating din bansa, kailangan ng prayer ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, amen, pangunahan ng ating bansa na may takot sa Diyos, ang kanyang kabinete, gabayan ng Diyos, ang graft and corruption, makalaya ang ating bansa, at lalo tigit ang pandemic na ito, amen, ingatan tayo ng Panginoon, tumigil na ang salot na ito, hingin natin sa Diyos, alang-alang sa kanyang pangalan, habang ang Diyos po sa mga may sakit, may karamdaman, amen. So ngayong umaga, pangunahan tayo ni Brother Jason Morato sa ating panalangin, pero bago yun, minsan bang palakpakan, iwalapilin, bigyan natin ang kapulihan ng ating Panginoon, hallelujah, praise God. O purin tayo, Diyos, santo tulungan na ilamang, santo tulungan na ilupa, Diyos, na nakapapasa ng mga puso sa Diyos, Diyos, sinagayang ng mga iyong masakay, o banal, banal, banal ang iyong pangalan, hallelujah, Heavenly Father, we love you, we thank you, oh, in the name of Jesus, our God, by your Holy Spirit, we pray for anointing of God, Lord, Lord, at nawa ang iyong pangalang kamay, pakinggan ang nawa ang mga sound ng iyong anak, oh God, Lord, hallelujah, I pray, hallelujah, glory to God, hallelujah. Diyos na banal, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat, Panginoon Diyos, hallelujah, sa pagkataon ito, Panginoon, muli, Panginoon, hallelujah, makapakinig kami ng iyong mga salita, Panginoon Diyos, hallelujah, Lord, ang mga prayer request, personal request, O Lord, ng iyong mga anak, Lord, iyong kapito, Panginoon, katagpuin, Panginoon Diyos, hallelujah, Lord, maging ang mga may sakit, may karamdaman, Panginoon Diyos, hallelujah, Lord, ikaw magpagaling sa kanilang mga nararamdaman, Panginoon, hallelujah, Lord, na mga maging ang mga kasabay dinagawain, Panginoon Diyos, hallelujah, Lord, ang pagpapala mo, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, mangusap ka, Panginoon Diyos, hallelujah, sa mga pinakamataas na papuri, salamat sa Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Welcome po natin ang bawat isa. Kaway-kaway po tayo sa mapagpalang umaga. Pero bago yun, mawit tayo sa Panginoon. Napakaligaya. Yes, napakaligaya. Habang tayo napakuray, mapalakpak. Amen. Napakaligaya. Mawit po tayo napakaligaya. Praise God. Hallelujah.
Hallelujah. So, ngayong umaga, amen. Sa mga pabalita natin, church, huwag natin kalimutan ang ating panalangin. Pero yung nakapagsabi, kung hindi mo kailangan ang Diyos, huwag kang manalangin. Pero kung kailangan mo ang Diyos, manalangin ka. Amen. Hallelujah. Sa mga schedule ng gawain natin, corporate prayer po natin, Sabado, alas 5 po yun hanggang alas 6 ng hapon. At sa ating pong mga gawaing pagsampa, pagtitipon, amen, wala pong nabago, may Sunday school tayo, alas 9 hanggang alas 10, at ang ating pagsamba, alas 10 hanggang alas 11, ng tanghali. At gawain natin sa gabi, amen, mga anak ng Diyos, alas 4 po tayo, alas 4 hanggang alas 5 po tayo. So, muli, meron nakapagsabi, narinig ko lang naman, amen, hallelujah, kung ikaw ay walang pananampalataya, huwag kang dumalo, amen. Hallelujah. Dahil yun daw po may pagdalo, kailangan po may pananampalataya dahil tayo po'y maninindigan. Amen? Hallelujah. Kaya kung hindi ka rin nananampalataya, pwedeng huwag kang dumalo. Hallelujah. Kaya yung may mga pananampalataya, dumalo, mga anak ng Diyos. Dahil kailangan po natin ito sa ating panahon ngayon. Amen? Marami ang tao, dahil daw ang sakit, dahil ang problema sa pagsakay. Pero kung ikaw ay may pananampalataya, malalampasan mo yung mga anak. Okay? Yun po yung ating mga babalita. Thank you muna ito. Okay. Hallelujah. So sa gawain natin sa labas, may street preaching po tayo. Alas 9 ng umaga, tuwing Martes po yun, mamimigay tayo ng drugs, mag-aanyaya tayo. Amen. Webes din, alas 9 ng umaga, street preaching. Diyos, dahil bawal pa po yung magbahay-bahay tayo. Amen, mga kapatid ko sa Panginoon. So, pero may Bible study kami sa Lagon. Gusto niyo pong sumama at nahin po ang puso ninyo, pwede po kayong sumama para amen, o kaya mag-share ng ating pong mga ginawa ng Diyos sa ating pong mga buhay. So, yan po ang ating mga na darating po. Ito po ay September 7, may pastor's meeting sa Lucena. Prayer po ninyo, makadako po ako. Amen? So hindi ko lang muna iniimok yung mga disciple dahil sa gabi po ay may discipleship sana, kaya lang hindi na po ako attend dahil gusto magbalikan lang din. Amen? Mga anak ng Diyos. Sama nyo na lang po sa prayer. Ano pa ba? Mga pabalita. Okay, wala na. Amen? Hallelujah. Ngayong gabi. Amen? Hallelujah. Ngayong umaga, tayo po ay darako sa ikalawang bahagi. Amen? Disciple po, wala pa rin silang naihanda. Kaya ako na lang muli ang maghahamon sa inyo ngayong umaga. Hallelujah. Tayo po'y magagab sa Panginoon. Palampakan muna natin ng malakas ang ating pong Panginoong Diyos. Hallelujah. So malakyas ang ating pag-aaralan. Sa chapter 3, Malakay. Chapter 3. Sa verse 10 hanggang 11. Ito tayo kuha ng pag-aaral. Malakias chapter 3 verse 10 hanggang 11. Sino pong nakakita na? Sabi dito, dalhin ninyo ang ibuong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko nga bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit at iuhuli ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan at aking sasawayin ang mga mananakmal dahil sa inyo at hindi niya sisirain ang bunga sa inyong lupa ni malalagasan man ang bunga sa di panahon ng inyong puno ng ubas sa parang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Pagpalain po ang salita ng ating pong Panginoong Diyos. Narito po sa aklat po ng Malakay ang ng pagpapala ng anak ng Diyos. Amen? Makikita natin dito, amen, ang unang-una ng Diyos, ang paghandog o pagbibigay ng 10 bahagi sa ating Panginoon ay kailangan po nating manampalataya. Sapagkat sabi, tingnan niyo po, sabi dito, subukin ninyo ako ngayon. Tingnan niyo po, sabi po dito yung ngayon, hindi po bukas, hindi po sa makasusunod ng mga gawain. Ang sabi dito yung ngayon. Amen? Kung sisiya sa atin ngayon, para pang sinasabi ng Diyos sa inyong kalagayan ngayon, marahil may mga pangangailangan ka. Ano ang uunahin mo? Amen? Ang unahin mo ba ay dalhin yung ikasampung bahagi o ipagpapabukas mo, sasabihin mo, saka na lang?
Amen? Hallelujah. Kaya ngayon, tinitingnan ng Diyos kung ano ang mayroon tayo sa ating puso ngayon. Kung tayo ba'y may kapasidad na manampalataya ngayon. Amen? Dahil ang katotohanan, ang pagdadala ng ikasampung bahagi mga anak ng Diyos, yan ay ginagawa ng may pananampalataya. Amen? Kung mapapansin mo sa banal na kasulatan ng ating Ama sa pananampalataya, si Abraham, wala pa itong Malakyas, wala pa ang Leviticus. Amen? Siya po'y nagdala na ng ikasampung bahagi kay Melchizedek na hari ng Salem, na ito daw, sabi ng mga komentarist, ay walang ba ang ating Panginoong Jesucristo. Wala pa po ang utos, pero dahil si Abraham po ay isang mananampalataya sa Diyos, ginawa niya ito nang walang nag-uutos sa kanya. Kaya kung tayo po ay nananampalataya, ngayon sabi ng Biblia, subukin natin ang Diyos. Amen? Subukin mo, at sabi ng Biblia, ano po ang pangako ng Diyos? Ang sabi po dito, bubuksan niya ang dungawan ng langit at ihuhulog niya ang isang Ano pong ibig sabihin? Hindi po material na bagay lamang, hindi financial na bagay lamang ang pwedeng ibigay sa iyo ng Diyos. Kung minsan kasi nadadaya tayo, na akala natin pag nagbigay ka ng 1,000, ang babalik sa 10,000 para tayong tumaya sa luto, kaya sa wedding, hindi po ganun. Ang sabi po doon, walang sapat na silid na kalalagyan. Pwede bang bayaran ng pananalapi ang kalusugan? Hindi. Yung kalusugan mo'y mahalaga yan. Amen? At mayroong kwento, isang lalaki sa isang maikling pagpapaliwanag, sabi doon, 90 years old siya, biglang nangangkos yung kanyang hininga, dinala siya sa ospital. Nilagyan siya ng oxygen, at makaraang ilang araw, gumanda ng kanyang hininga, at binigay na yung bill sa kanya. Ang babayaran niya ay malaking halaga. Umiiyak ang matanda, sabi ng matanda, umiiyak siya, sabi ng nurse, huwag po kayong mag-alala, tatay. Kung wala po kayong pambayad, pwede po may makatulong sa inyo, lumapit po kayo sa mga kinaukulan para matulungan kayo. Sabi ng matanda, hindi ako umiiyak dahil wala akong pambayad, dahil may pambayad ako dyan. Ang totoo, kaya ako umiiyak dahil sa loob ng 90 years, ang hangin na aking nilalanghap ay libre. Sa kanya ng Diyos, yung pala yung mahalaga, sabi niya, napakabuti ng Diyos. Amen? Yun ang iniiyak niya dahil nung magkasakit siya, binayaran niya ang hangin. Amen? Samantalang sa loob ng 90 years, nilalanghap niya ang hangin ng libre, mga anak ng Diyos. Yun ang kabutihan ng Panginoon. Yun din ang pangako ng Diyos. Ngayong umaga, hindi lamang material na bagay ang pwedeng ibigay sa iyo ng Diyos. Kapayapaan sa iyong pamilya, pwedeng ibigay ng Diyos. Kagalingan sa karamdaman ay pwedeng ibigay sa iyo ng Diyos. Mga promosyon ay pwedeng ibigay sa iyo ng Diyos. Pero sabi ng Biblia, subukin mo siya ngayon. At kung ngayon ikaw ay dumaraan sa hindi magandang kalagayan, amen, ang susi pa rin para ikaw ay makalaya sa hindi magandang kalagayan, sabi ng Biblia ay magbigay ka ng ikasampung bahagi. Dahil sabi ng Bible sa verse 11, sasawayin ng Panginoon ang mga mananakmal. Yes, nagbibigay ka marahil ngayon. Pero mayroong mga atake sa iyong buhay. Ang sabi at pangako ng Diyos, hindi niya sinabi na wala nang makaka-penetrate sa iyo. Pero ang sabi ng Panginoon, sasawayin niya, ibig Amen? Kaya kung ikaw ay nagbibigay sa Diyos, kakampi mo ang Panginoon. Amen? Kaya hindi ka dapat matakot. Kaya sabi ng Biblia, magbigay ka ngayon, subukin mo ako. At sabi ng Biblia, bubuksan ko sa iyong mga pagpapal. Sasawayin ko ang mga manakmal sa iyong mga nabuhay. Amen? Sa iyong katawan. At sa iba't ibang bahagi ng iyong buhay, sasawayin ng Panginoon. Amen? Hallelujah! Kaya ngayong umaga, ang susi, para pagpalain tayo, para buksan ng Diyos ang kalamitan, magbibigay tayo ng ikasampung bahagi at mga kaloob sa Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang malakas ang ating sumpang ng Diyos. Tinatawagan ko si Brother Jel upang tayo pangunahan sa panalangin. Po, habang miyanda, tinatawagan rin magpapaawit. Hallelujah. Awit tayo sa Panginoon. We bring the sacrifice of praise. Diyos, makapangyarihan sa hindi kami magkakalog sa gawain, pagpatuloy mo kami, Panginoon, turuan ang tapat na puso, handa po sa pagkakang namin trabaho. I-bless, Panginoon, para patuloy kayo makapagkalog sa iyo. Yes. Sa oras na ito, Panginoon, nakakita na namin ang mga pagpapakalang in Jesus' name. Yes. We bring the sacrifice of praise.
naman sa inyo. Ang Diyos po ang magpala sa inyo. Amen? So ngayong umaga, diretso na tayo sa pinakamahalagang bahagi ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa Psalm chapter 23 verse 1, amen, hanggang 6, dito tayo mag-aaral ng salita po ng Diyos. Salmo, aklat ng mga awit po sa 23, sa buong chapter. Amen, dito tayo kukuha ng pag-aaral. Sino pong nakakita na? So, iyo po muna po natin ang ating mga ulo. Hingin po natin ang tulong ng ating Panginoon. Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat din sa bilang ng iyong mga anak, katulad ng dati, Diyos. Ihanda mo po ang kanilang mga puso, Diyos. Lagyan mo po ng conviction ng iyong salita. I pray for healing. I pray for deliverance, O God. Ako na yung malit na lingkod. Humingi po ako ng authority and dominion. Ano man ang mga pakanak ng kaaway, pag-agaw sa iyong salita, kawalan ng interes sa pakikinig, pagbaliwala ay aking winawasa in Jesus' name. Lord, Panginoon, ako na yung maliit na lingkod, i-anoin mo po ako. Itago mo po ako sa iyong likuran, sapagkat sa aking sariling karunungan, tapos po ito, Diyos, nilalo na ang aking kalakasan mo, Diyos. I pray na samahan mo po ako sa pag-deliver ng iyong mensahe, Panginoon, ngayong umaga. I pray na pagkalooban mo po kami ngayong umaga ng iyong banal na Espiritu. Samahan mo po kami. Ito po ang aming dalangin at inaangkin ang katutunan. In Jesus' name, Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bago natin yung basahin, Amen, Hallelujah. Narinig niyo na ba yung kwento, Amen, tungkol sa isang matanda na luluwas siya sa Maynila? Amen. Dahil yung kanyang mga mahal sa buhay, gusto na siyang paluwasin dahil nagsusulo na siya sa buhay. Hallelujah. At ang matanda naman ay nagpasya. Subalit, amen, mayroon siyang minamahal na kalabaw. At yung kalabaw na ito, hindi niya pwedeng iwanan dahil minamahal niya. Narinig niyo na ba yun? Ay, hindi pa. Hindi kayo nakakatawa. Hallelujah. So sabi po doon, sa madaling salita, ang matanda po, lumuwas na siya sa bayan para sumakay ng bus papunta pong Maynila. Pumara na po siya ng bus. Amen. At ang sabi po doon niya, pwede ko bang isakay ang aking kalabaw patungo sa Maynila? Sabi ng doktor, tatay, hindi po pwede. Magagalit yung mga pasahero. Hindi po tayo tatanggapin yan. Sabi ng matanda, sige na po, mahal na mahal ko kasi yung aking kalabaw. Sabi, tatay, hindi nga po pwede. Kung gusto niyo po, kayo lang po iwanan. Sabi, ganito na lang, sabi ng matanda, pwede bang itali ko na lang yung kalabaw doon sa bus, para naman siya ay makasama ko, sabi ng konduktor. Yung tandang ito, matali. Sige, kayo po, sabi sa driver, tatali daw yung kalabaw, sabi ng driver, ay maluko yung dalaw. Sige, tali na, patayan. Itinahali na daw yung kalabaw. Marang na, sabi ng konduktor, dandahan lang, sabi, primera lang. 20 hanggang 40 ang takbo. Sabi, sinilip sa side mirror, yung kalabaw? Sabi ng konduktor, ayos pa, natakbo ba? Sabi ng konduktor, bilisan mo, mga segunda naman. Sabi gano'n, sinigunda ngayon ng driver, mga 40 hanggang 60. Sabi, silipin mo. Sabi, ayos pa, tumatakbo pa rin. Sabi, talagang matindi ang kalabaw ng matandang yan. Tinitingnan nila yung matanda, tulog pa yung matanda. Bali, wala lang dun sa kanya kung anong nangyayari sa trabaho. So sabi doon, sa madaling salita, sabi, lakasan mo na, ikwarta mo. Tiyang takayang kalabaw na yan. Sabi ng dalawang lokong ang konduktor at driver, sabi doon, itinudo ngayon, 60 hanggang 80. Naku, silipin mo. Sabi raw, sinilip ng konduktor sa seguro, labas ang dila. Gisingin mo si Quincy, gisingin mo. Baka makakata yung kalabaw niya. Sabi gano'n, di tatakbo daw. Tatay. Yung kalabaw mo, labas na ang dila. Sabi gano'n, gumising mo tanda. Ha? Bakit? Sabi niya, saan nakaturo yung dila? Saan nakaturo? Kaliwa po. Kaliwa. Sabi gano'n, ganun ba? Sige, bitawan niyo na yung kalagay niyo yung tali. Bakit po? Kasi overtake po yan. Amen? Tumawa ba kayo? Amen? Palakpak muna natin ang ating Panginoon. Hallelujah! May mga bagay sa ibabaw ng lupa. Amen? Ang lesson kasi mga anak ng Diyos, may mga bagay tayong sinusundan. Amen? Hallelujah! May mga bagay na humihila sa atin, na magdadala sa atin sa tinatawag na destiny ng buhay. Amen? Pero kung tayo ay hindi mag-iingat, yung mga bagay na humihila o nangunguna sa atin, ito'y ating uunahan, pwede tayong mapahamak at mapahamak din ang iba. Dito sa ating pong babasahing talata, amen? Ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang sabi dito ni David sa kanyang awit 23, verse 1 to 6, ang Panginoon ay aking pastor.
Hindi ako mangangailangan. Kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig ng pahingahan. Kanyang pinapanauli ang aking kaluluwa. Pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay akin at sumasa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Iyong pinaghahandaan ako ng dulang, sarap ko sa harapan ng aking kaaway. Iyong pinahira ng aking ulo ng langis at ang aking saroy inaapawan. Tunay nga na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng karawan ng aking buhay. At ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Nakikita natin ngayon, ang sabi po dito, ang pastor at ang tupa. Ang tupa ay sumusunod sa kanyang pastor. Amen? Ang sabi po doon, mayroong sumusunod sa kanya. Dahil sumusunod siya, ang sabi doon, dinadala siya sa magandang pastulan. Mga sariwang pastulan, sa mga siping ng agos ng tubig. Ang sabi doon, hindi siya nangangailangan dahil sumusunod siya sa kanyang pastor. Amen? Hallelujah! At ang sabi doon, bagaman may mga dinadaanan siyang mga kamatayan sa kanyang buhay, sabi doon, hindi siya natatakot sapagkat alam niya naroon ang proteksyon. Amen? Hallelujah! At ang sabi ron, dahil ito ay kanyang sinusundan, ang kaawaan at ang sa kanya, sa kanyang buhay, magpakailanman. Amen? Kaya gusto ko pong mangaral ngayong umaga sa paksang ito, the promise of the great shepherd. Ang pangako, amen, ng pastor o ng dakilang pastor natin, walang iba, ang dakilang pastor na tinutukoy dito ay walang iba, ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Hallelujah! At ang sabi dito, may mga pangako ang Diyos sa atin ngayong umaga. Amen? Pero kailangan natin itama kung ano ba ang mga pangakong ito. Amen? Hallelujah! At dito makikita natin ang mga pangako sa atin ng ating Panginoon. Unang-una, mga anak ng Diyos, following the Lord or following Jesus does not guarantee an easy life. Amen? Hallelujah! Ang pagsunod sa Panginoon. Hallelujah! Hindi po yan nagkagarantiya na magkakaroon tayo ng maalwang buhay. Amen? Sala pong doktrina yan, mga anak ng Diyos. Kasi hindi po ako mangaral na grace preacher, love gospel, prosperity gospel. Amen? Ako po ay full gospel preacher. Amen ba, mga anak ng Diyos? Hallelujah! Sapagkat dito makikita natin, hallelujah, sabi ng Biblia natin binasa, yes, kapag sumunod tayo sa Panginoon, sabi dito may mga pagpapala. Amen. Sabi doon, dadalhin tayo ng Panginoon sa mga sariwang pastulan. Ito'y nangangahulugan ng prosperity. Ito'y nangangahulugan ng authority. Ito'y nangangahulugan ng kapayapaan. Amen, mga anak ng Diyos. Pero hindi natin maalis doon sa kasunod na bahagi. Ang sabi po doon, amen, lalakad ka rin sa tinatawag na kabiliman. Amen? Ibig sabihin, hindi po ang pangako ng Diyos kapag sumunod ka sa Kanya ay maalwang buhay lamang, kundi kasabay ng pagsunod sa Panginoon ay meron din naman tayong daranasing kahirapan sa ating pong buhay. Amen, mga anak ng Diyos. Hallelujah! Kaya ngayong umaga nakita natin sa salita po ng Panginoon, sa nang ang mga alagad ay Kanyang kausap, ang sabi ng Panginoon sa John 16 verse 33, ang sabi niya, John 16:33, at paglakad nila sa daan ay may nagsabi sa kanya, susunod ako sa iyo saan ka man tumaroon. Sinabi sa kanya ni Jesus, Luke chapter 9 verse 57, 58 pala. Okay, sorry. Nabasa ko agad yung John 16:33. Luke chapter 9 verse 57, 58. Ano muna tayo? Relax na tayo. Take time. Okay, well ulit. Okay, mga anak ng Diyos, sabi dito sa Luke chapter 9 verse 57, paglakad nila sa daan ay may nagsabi sa kanya, susunod ako sa iyo saan ka man pumaroon. Sinabi sa kanya ni Jesus, may mga lungga ang mga sora, ang mga ibon sa langit ay may mga pugad, datapwat ang anak ng tao ay walang kahiligan ng kanyang ulo. Narito, amen. Ang sabi ng mga komentarista, ang gusto raw sumunod sa Panginoon ay isa pong pariseyo. Amen? Isa pong saserdote. Nakita niya ang himala na ginawa ng Panginoon. Ang 5,000 lalaki pinakain ng Panginoon sa pamamagitan lamang ng ilang pirasong tinapay at ilang isda. Amen? Lumabis ito, nakita ito ng mga alagad, ng iskriba. Amen? Nung pariseyo, nung saserdote. At na-convert siya at ang sabi niya, Panginoon, gusto ko pong sumama. Sarap maglingkod sa Panginoon. Libre ang kain. Laging may pagkain. Laging may pagpapala. Amen? Hallelujah! Pero anong sabi ng Panginoon? At alam ng Diyos
Diyos ang kanyang motibo sa pagsunod. Sabi ng Panginoon, may lungga ang Sora. Amen? May natitirhan ang mga Sora. Pero ang anak ng tao, ni unan wala siya. Ibig sabihin ng Panginoon, kaya mo bang sumunod? Kahit walang pagpapala? Kaya mo bang sumunod? Kahit wala kang nakikitang linaw sa iyong ginagawang pagsunod sa akin? Kaya mo bang sumunod? Kahit hindi mo maranasan ang mga pagpapala na ipinangako ko sa iyo? Amen? Hallelujah! Nakita natin ngayong umaga, sabi ni Haring David. Hallelujah! Yes, mayroong pangako ang Diyos ng maluwang buhay. Pero sabi din ni Haring David, lalakatin siya. Amen? Sa kadiliman at nasa lilim siya ng kamatayan. Ibig sabihin, darating din sa ating oras sa paglilingkod sa Panginoon. Sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos. Ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. Yet may daranasin pa rin tayong mga tinatawag na kahirapan sa buhay. Amen? At yan ang pangako sa atin ng Diyos. Hindi nangako ang Diyos na kapag sumunod ka sa Kanya, naglingkod ka sa Kanya, hallelujah, nasa iyo na ang lahat ng bagay. Hindi po ganun. Kasi kung minsan kasi, hallelujah, nalalabag natin o sabi nga naaabuso natin yung salita ng Diyos. Sabi ng iba, kapag nasa iyo na si Kristo, wala ka nang kulang sa iyong buhay. Totoo naman yun. Amen. Pero hindi po yun nangangahulugan na hindi na tayo daranas ng kahirapan sa buhay. Dahil sabi ng John 16:33, ayun na yun. John 16:33, sabi ng Panginoon, ang mga bagay na sinasalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan, mayroon kayong kapighatian. Amen? Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, aking dinaig ang sanlibutan. Ulitin ko, sabi ng Panginoon, sa sanlibutan mayroon kayong kapighatian. Hallelujah, mga anak ng Diyos. Kaya ngayong umaga, huwag tayong magtaka. Sumusunod ka sa kalooban ng Diyos. Yes, nagbibigay ka marahil ng tithe. Sumusuporta ka sa gawain ng Panginoon. Yes, dumadalo ka. Yes, lumalakad ka sa tinatawag na kabanalan at katuwiran. Yes, ikaw ay nananalangin. Pero bakit mayroon kang dinadaanan na hindi mo maunawaan ngayong umaga? Ang sabi ng Biblia, mismo kasama niya ang kanyang pastor. Sumusunod siya sa kanyang Panginoon. Amen. Pero sabi doon ni Haring David, lumalakad siya sa lilim ng kamatayan at mayroong mga kaaway na naghahanda para siya'y atakin, ang sabi ng binasa nating kasulatan. Amen. Kaya ngayong umaga, huwag tayong magtaka. Sabi ni Apostol Pedro, anong sabi ni Apostol Pedro? Sabi ni Apostol Pedro, huwag kayong magtaka sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo na hindi ninyo maunawaan. Tingnan nyo, hindi daw tayo magtaka. Hallelujah! Dahil kung kayo raw ay inuupasala, pinagwiwikaan dahil kay Kristo, ang Diyos nga ng kapayapaan ay nagpapahingalay sa inyo. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa inyo kapag tayo ay nakararanas ng mga pag-uusig sa ating pananampalataya. Ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, sabi doon. Amen? Pero bakit hindi mo maunawang? Ba't nangyayari ito? Bakit ako'y nagkakasakit? Bakit ako'y mayroong tinatawag na problema? Amen? Samantalang naglilingkod ka naman sa Panginoon. Si Maray, sinasabi mo pa, mabuti kang tao. Hallelujah, mga anak ng Diyos. Hallelujah. Sabi nga ng isang tao, may nagtanong daw, Ginoong Webster, Daniel, sabi niya, bakit may mga nangyayaring masama sa mga mabubuting tao? Sabi niya, sumagot daw si Ginoong Daniel, sabi niya, aywan ko kasi wala pa ako nakitang mabuting tao. Hallelujah, mga anak ng Diyos. Hallelujah. Ang punto ko ngayong umaga, kahit tayo naglilingkod sa Diyos, ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. Hallelujah. Mayroong pangako pa rin ang Diyos sa atin. Amen? Hindi siya nangako na magiging madali ang lahat sa iyong buhay. Pero ang pinakamaganda, mga anak ng Diyos, hallelujah, ngayong umaga, hallelujah, na ang realidad na mayroong tinatawag tayong mga pagsubok. Ang sabi naman ng Biblia na ating pinasa ngayong umaga, amen, ito yung kalawang katotohanan. Hallelujah, following Jesus over help in times of hardship. Hallelujah, ang pagsunod sa Panginoon. Bagamat mayroong mga pagsubok, mga anak ng Diyos, may mga tinatawag na kahirapan sa buhay, amen, ay naroon naman ang handang tulong ng ating Panginoon. Hallelujah, naroon po mga anak ng Diyos. Isipin mo si Haring David, sumusunod siya sa kalooban ng Panginoon, nilarawan niya sa isang pastor at lupang. Pero sabi doon sa verse 4, lumalakad siya sa lilim ng kadiliman, sa lilim ng kamatayan, nasa kadiliman siya. Hallelujah! Kasama niya ang Panginoon. Hallelujah!
Pero sabi ng Biblia, hindi siya natatakot dahil alam niya, pinoproteksyonan siya ng Panginoon. At alam mo bang panoproteksyon? Pinapahalo daw siya. Nandun yung kanyang pamalo. Kaya kung minsan mga anak ng Diyos, hindi mo alam, tulong na pala ng Diyos yung palo sa'yo. Tulong na pala ng Diyos yun. Kaya ka pala pinalo, tinulungan ka na pala ng Diyos. Kung minsan kasi, oh Lord, bakit mo ako binigyan ng ganito? Amen, kung minsan pala mga anak ng Diyos. Hallelujah, at totoo naman yun. Kung ako siguro yung naging engineer, hindi ako magpapastor. Amen? Kung ako siguro isa sa pinakamayaman dito sa daig, hindi ako magpapastor. Pero nang dahil sa aking kalagayan, sa kawalan na akong mapuntahan, bagsak na ang aking buhay, wala na akong pag-asa, hindi ko alam kung anong gagawin. Kaming mag-asawa ay nagtatago na lamang sa bahay. Amen, nawawala na kami ng pag-asa, iniintay na lamang namin na ang aming buhay ay matapos. Amen, nahiya na kami lumabas kasi kami po may mga trabaho dating mag-asawa. Amen, pero global economy. Amen, nagsarado yung kumpanya, pati kami nawalan trabaho. Umuwi na kami sa bara. Ang ginagawa namin mag-asawa, nasa loob lang ng bahay, hindi kami lumalabas. Hallelujah! Ganun na nga yung buhay, hindi kami lumalabas, nag-iintay na lang kami. Pero salamat, mayroong Diyos. Amen, yung pala, yung pagbagsak mo sa buhay, doon pala naman kikilos ang Diyos sa buhay at doon ako kinuha. Amen, ng Panginoon, doon ko nakita yung pala ang layo din niya ng Diyos sa akin. Pero nung kami po'y nasa kasaganaan, hindi ko maalala ang Diyos. Amen, mga anak ng Diyos. Kaya mapalad kayo ngayon, nasa kasaganaan kayo, naalala ninyo ang Diyos, mapalad kayo. Amen? Hallelujah. Kaya huwag nyo nang hintayin na bumagsak kayo bago nyo maalala ang Diyos. Amen? Palakpakan muna natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah, mga anak ng Diyos. Ngayong umaga, nais kong sabihin sa iyo, yes, hallelujah, dadaan tayo ng mga trials, suffering. Hallelujah. Pero tandaan natin, naroon po ang tulong ng Panginoon. At ito po'y sinabi ng Panginoon kay Pedro sa aklat ng Lucas 22:31 hanggang 32. Sabi ng Biblia, Simon, Simon, narito Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Datapot ikaw ay pinamamanig ko na huwag magkulang ng iyong pananampalataya. At ikaw ay kung magbalik ka ng muli, papantibayin mo ang iyong mga kapatid. Pansinin mo dito, ang sabi ng Bible, si Satanas, hinihingi na maliglig siya, dumaan siya sa pagsubok. Liligligin daw, kapag isipin mo, trigo. Yung trigo, ilalagay daw sa nigo. Ano ba yung nigo? Bilao. Yun. Ilalagay daw sa bilao, tapos yung palay na lang. Gaganyan daw yung palay. Makita niyo na ba yung palay? Ikaw kaya ang ilagay doon, ikaw kaya ang nabagay sa palay habang ginaganyan ka. Di ba? Sumakay ka nga lang sa Ferris wheel, sigaw ka na Pero sabi doon, para daw trigong liligligin. Amen? Pero anong sabi ng Panginoon? Ipinamamanhik mo. Amen? Ibig sabihin, Pedro, naandito ako para tulungan ka na malampasan mo yan. Amen? Sabi na mamanhik ang Panginoon, nananalangin ang Panginoon sa iyo. Amen ba mga anak ng Diyos? Na yung mga pagsubok na yan ay iyong dinadaanan dahil sa pagsunod mo sa Panginoon ay itong malampasan. Amen? Hallelujah. Kung ang Panginoon ang nananalangin sa iyo, grabe yan. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang sino mang magmakahiya sa akin, ikakahiya ko sa harap ng ang mga anghel. At sa aking Ama sa langit, dadapat ang magpakilala sa akin sa harap ng mga tayo, papakilala ko. Amen? Sa aking Ama at sa kanyang mga anghel. Ibig sabihin, ngayon ang Panginoon ay naroon sa kanyang trono. Kalapit niya ang kanyang Ama. Amen? Daan ang mga trial sa iyong buhay. Amen? Hallelujah. Nananalangin ka, Panginoon. Siguro sinasabi ng Panginoon, Ama, pakinggan mo naman siya. Maraming ganun lang ang aking pananaw, mga anak ng Diyos. Pero totoo yun. Diba? Sabi ng Panginoon, hallelujah, pakikilala ka. Para bang ganito, hallelujah. Diba, sa akin, sa sanlibutan, amen, iba yung mayroong kinakapitan sa walang kinakapitan. Diba yun? Kaya nga dami nakakalusot ng mga LSI na mayroon dahil may kinakapitan, hindi makalusot. Diba? Iba yun, ibig sabihin iba. Iba kung mayroon kang access sa langit. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, amen, sabi niya kay Pedro, Pedro, yes, liliglig ka. Kung Satanas siningi ka, ligligin ka niya.
Yes, ikaw ngayon ay hinihingi ng diablo. Liligligin ka niya. Amen? Pero sabi ng Panginoon, pinamaman ko na ito'y mapagtagumpayan mo. Hallelujah! Kung si nanalangin para sa iyo. Sabi ng Biblia, kung si Jesus, kung ang Diyos, kung ang Panginoon ay nasa atin, sino ang laban sa atin? Wala nang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Wala, kahit kagutom, kahit kabarang, kahit ano ba? Mga pag-alit wala raw, wala. Huwag lang kasalanan. Amen? Dahil di binanggit doon. Amen? Kasi pag gumawa ka ng kasalanan, ay siyempre, sabi ng Biblia, ang kasalanan mo, ang nag-iwalay sa iyo sa Diyos na buhay. Kaya kung tayo nagkakasala, ano ba rin ang solusyon? Lumapit! Hallelujah! Lumapit pa rin sa Diyos. Baka kasi maiwan kayo, paano yan? Kung gumagawa ka naman ng pagsuway. Ay sabi ng Biblia, sa kagutom, sa kahirapan, sa kumaran, sa kahihiyan, sa mga pag-uusik, sa kamatayan, wala makapag-iwalay sa atin, ni ang mga anghel, wala makapag-iwalay sa atin, pero hindi binanggit doon na kapag ikaw ay nagkasala, di ka na maiwalay sa Diyos. Sabi ng Biblia, kapag tayo nagkasala, sumuway sa Diyos, ito ang maghihiwalay sa atin sa Diyos na buhay. Pero magandang balita, nasa grace pa rin tayo, amen? Sabi ng Biblia, sabi ni Yesu Cristo, sabi ni Juan, kung tayong makasalanan, lumapit sa Diyos, lalapit ang Diyos, maglinis tayo, ibig sabihin ito, mga anak ng Diyos, kung hindi tayo ng tawag sa Diyos, dumadaan ka ngayon sa mga pagsubok sa iyo, dahil maraming pagsuway, kaya lumapit sa Diyos, humingi ng habag sa Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah! Kaya meron, hindi na nga po ang Diyos ang magana buhay. Amen? Nandiyan ang temptation, si Satanas. Hallelujah! Hallelujah! Sabi ng Biblia, dahil sa pagsunod mo sa Panginoon, daranas ka. At ang magandang balita, naroon lagi ang tulong ng Panginoon. Hallelujah! Naalala ko yung kwento ng isang tula. Ang pamagat ay Footprints in the Sun. Narinig nyo na ba yun? Napakagandang kwento, mga anak ng Diyos. Napakagandang tula. Amen, hallelujah. Nasabi doon, one night I dream a dream. Isang gabi ako nabinig ng isang panaginip. And as I was walking along the beach with my Lord, habang ako'y naglalakad, kasama ang aking Panginoon, across the dark sky, flashing from my life. Sabi doon, at na himpapawid. Amen, sabi doon, nakalamitan, na-plus, ipinakita yung mga nangyari sa kanyang buhay. Sa bawat, sabi doon, for each thing, I noticed 2 sets of footprints in the sun. Nakapansin niya, may dalawa pong pares ng mga bakas sa buhangin. Ang sabi doon, one belonging to me and one to my Lord. Isa raw po ay sa kanya, isa ay sa Panginoon. After the last scene of my life flashes before me, I look back at the footprints in the sun. I noticed that many times along the path of my life, especially at the very lowest and saddest time, there was only one set of footprints. Sabi John, pero sabi doon sa huling bahagi na may napansin siya, at kanya itong tinignan muli, sabi niya, napansin niya, isang set na lamang ng bakas ng mga paa sa buhangin ang kanyang nakita. At ito pa raw po ay nasa pinakamababa at malungkot na bahagi ng pangyayari ng kanyang buhay. Kaya sabi niya, nagtanong siya, amen, this really troubled me, so I asked the Lord. Said once, I decided to follow you. Sabi niya, Panginoon, sinabi mong minsan na kapag sumunod ako sa iyo, you walk with me all the way. Ikaw ay lalakad na kasama ko. But I noticed that during the saddest and most troublesome times of my life, there was only one set of footprints. Sabi, bakit, Panginoon? Akala ko ba pag sumunod ako, sasamahan mo ako sa buong buhay ko, pero bakit napansin ko sa pinakamalungkot, madilim na bahagi ng aking buhay, isa lamang ang nakikita kong bakas ng mga paa. Sabi dito, I don't understand. Hindi ko maunawaan. When I needed you the most, you would leave me. Maunawaan, kung kailangan, saka naman wala ka. At sumagot sa kanyang Panginoon, He whispered, my precious child, I love you and will never leave you, never ever during your trials and testing. Sabi ng Panginoon dito, anak, minamahal kong anak. Minamahal kita at hindi kita iniiwan at hindi kita iiwanan kailanman kahit sa mga pagsubok ng iyong buhay.
When you saw only one set of footprints, I was them that I carried. Yung nakita mo na isang parit ng mga bakas ng paas sa buhangin, sabi niya, ito yung mga oras na kung saan pasan-pasan kita. Amen ba mga anak ng Diyos? Sa mga panahon ng mga pagsubok sa atin na akala natin wala ang Diyos, hindi mo napapansin, naroon palalalo ang Diyos dahil tayo'y Kanyang pasan-pasan, buwat-buwat marahil, nangihina na tayo. Amen! Kaya ngayong umaga may tulong mula sa Panginoon. Palakpakan po natin siya. Jesus is attracting the goodness and mercy of God. Sabi dito ni Haring David sa kanyang huling talata, amen, dito sa banal na kasulatan, pansinin po natin ito sa ating teksto, sabi, tunay na ang kabutihan, amen, at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng kaarawan ng aking buhay at ako'y tataan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Amen? Hallelujah! Ngayong umaga, ang pagsunod sa Panginoon, ito ang maghatid o makahihikayat o magdadala sa atin o makararanas tayo ng kabutihan at kaawaan ng buhay mula po yan sa ating pong Panginoon. Kaya kung mapapansin mo ang mga sumunod sa Panginoon, hallelujah, naroon yung goodness, naroon yung mercy ng ating pong Panginoon. Sinabi nga, dito sa aklat ng Genesis chapter 12, verse 1 and 3, sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama na ikaw ay papasalupain, tinuro ko sa iyo. Tingnan niyo po, sabi ng Panginoon kay Abraham, kay Abraham, alis ka dyan sa comfort zone mo. Amen? Dahil si Abraham po, ang kanyang ama, amen, ay isang negosyante, may tindahan sila ng mga Diyos-Diyosan. Pag binasa mo yun, si Abraham, sabi ni Josue, ay ang ating mga ama, amen, ang ating mga ninonay nagsisamba sa harang sa mga Diyos-Diyosan. Ibig sabihin sila. Kaya sabi ng mga komentarista, si Abraham daw, yung tatay nila, sa Diyos-Diyosan, magpipinda. Amen. Hallelujah. Pero ganun lang yan. Sabi doon, inutusan ng Panginoon, umalis ka. Sumunod si Abraham at pumunta siya sa lugar na kung saan itinuturo sa kanya ng Panginoon. Anong sabi at pangako ng Panginoon? Sabi niya ang Panginoon, at gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain, padadakilain kong iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang kapalaran, at pagpapalain ko ang magpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo, at pagpapalain sa iyo ang lahat ng mga hanggan sa lupa. Grabe mga anak ng Diyos. Ang isang taong sumusunod sa kalooban ng Panginoon, hallelujah, ay isang taong pinagpala at hindi po isang sumpa. Amen ba mga anak ng Diyos? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi po kayo kung maglingkod sa Diyos. Ikaw ay magiging pagpapala mga anak ng Diyos. Hallelujah. Kapatid po sa Panginoon, ang sabi ng Biblia natin binasa, si Abraham na ating ama sa pananampalataya, siya may nabubukod kasi hindi po sabi niya ang Biblia, tayo'y tagapagmana ng mga pangako ng Diyos kay Abraham. Kaya kung anong pangako kay Abraham, pangako din yan sa atin. Kaya kung may nangyayari sa iyong buhay, mga anak ng Diyos, hallelujah, kung ito'y mga gawa ng kaaway, at ako ng kaaway sa iyo, abay, bakit na siya matakot? Dahil sabi ng Biblia, ang susumpa sa iyo, susumpain din ng Diyos. Amen? Kaya kung minsan, sabi ko nga, grabe talaga ang Panginoon. Kapag wala talaga sumunod ka sa Panginoon, ang mga kabutihan at ang kaawaan ay susunod sa iyong buhay. Amen? Sabi ni Haring David. Sino ba si Haring David? Pasinin natin si Haring David. Sabi ng Biblia, si Haring David ay lalaking malapit sa puso ng Diyos. Amen? Si David ay isa rin kataong katulad mo. Naging conspirator din siya. Nakasalanan niyang conspiracy. Yung asawa ni Bathsheba, nilagay niya sa mahigpit na laban para mamatay, para mapasakan niya si Bathsheba at may tago yung kanilang kasalanan. Grabe siya. May anak siyang mga manggagahasa. May anak siya na gusto siyang patayin. Si Absalom. May anak siya na pinatay yung kanyang anak din. Amen? Anak niya, yung magkapatid, pinatay niya dahil ipinagiganti niya yung kanyang kapatid dahil ginahasa. Amen? Ng kanyang kapatid. Amen? Yun ang mga kwento. Magulo rin ang kanyang pamilya. Magulo ang kanyang pamilya. Pero sabi niya, David, naroon yung mercy, naroon yung goodness ng Panginoon. Amen! Mga kapatid ko sa Panginoong Diyos. Kaya ngayong gabi nais kong sabihin o ngayong umaga nais kong sabihin sa iyo, hindi ka sinumpa. Amen? Ikaw ay isang pagpapala at dapat kang maging pagpapala. Amen? Ngayong umaga sa iyong pamilya, maging pagpapala ka. Ikaw ay maging pagpapala sa iyong lugar na kinalalagyan. Amen? Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Panghuli na lamang. Amen? Na talata natin
28:30. Luke 18:28-30, sabi dito, at sinabi ni Pedro, narito, iniwan namin ang aming sarili, nagsusunod sa iyo para mga ito. Narito, Panginoon, wala na yung mga pangarap namin. Yung aming sarili daw, hindi na namin minahal. Panginoon, iniwan na namin yung aming mga sarili. At simunod sa iyo. Ang sabi ni Pedro, at sinabi niya sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay o asawang babae o mga kapatid o mga magulang o mga anak dahil sa kaharian ng Diyos, na di tatanggap ng nakasampung higit sa panahon ito at sa libutang darating na walang hanggang buhay. Yes, mga anak ng Lord, ng Panginoon. Gusto sabihin sa iyo yung mga bagay na isinakripisyo mo para sa Diyos, sa pagsunod sa Diyos. Darating ang oras, susuklian ito ng Panginoon. Dahil sabi ng Hebrew, hindi po liko ang Diyos para makalimutan ang inyong mga gawa. Amen? Hindi liko ang Diyos. Hallelujah. At katunayan, kaya ka ngayon narito at kaya ka nagpapatuloy, yan ay habag ng Diyos sa iyo dahil siya'y may pangako sa iyo at sa ating Ama sa pananampalataya si Abraham. Amen? Kaya ikaw ay narito ngayon sa kabila ng mga dinadaanan mo, up and down ng iyong buhay mo. Kaya ako sabihin ngayong umaga, mga kapatid ko sa Panginoon, hallelujah, hindi kalugihan, hindi panghihinayang, ang tayo po ay maglingkod, sumunod sa ating pong Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Dito po natin ang ating mga ulo. Habang nakapilit po ang ating mga mata ngayong umaga, hindi ko alam kung saan ka pinakausap ng pangangaral na ito. Hallelujah, kung may dapat ihingi ng tawad sa Diyos, marami. Kumahakbang tayo dahil sa ating mga tinatawag na mga pagsubok, nakapag-desisyon tayo ng mga mali sa ating buhay. Pumabalik tayo marahil sa mga dati nating pagkatago na akala natin ito yung magiging Amen? Hallelujah. Subalit nararako lamang tayo sa tinatawag na pagtalikod sa Diyos. Ngayong umaga, kung ikaw ngayon ay kinakausap ng Panginoon, buksan mong patuloy ang iyong paknig, buksan mong patuloy ang iyong puso. Saan bahagi ka pinakausap ng Panginoon? Marahil, hallelujah, may dinadaanan ka ngayong mga pagsubok. Hindi ko alam kung saan galing ang pagsubok niya. Marahil ito yung bunga ng pagsuway, mga maling desisyon. Ang magandang balita, kapatid ko sa Panginoon. Kung lalapit tayo sa Panginoon, susunod pa rin tayo sa kalooban ng Diyos. Sabi ng aklat ng unang Juan. Hallelujah! Sabi ng aklat ng unang Juan, siya'y tapat at banal. Amen. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan kasama siya'y tapat at banal na patatawarin tayo, linisin tayo sa lahat ng ating kalikuan. Hindi po alamang unbeliever ang pinakausap po. Ang pinakausap po niya ay walang iba kundi mananampalataya. Hallelujah. At kayo ngayon naman, nararanasan mo ang pag-ibig ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos. Sumusunod sa iyo ang kabutihan, ang kaawaan ng Diyos ngayong umaga. Ito yung panahon na tayo rin naman ay magpasalamat sa Diyos. Hallelujah. Kaya ngayong umaga, hallelujah, following Jesus. Amen. Ang pagsunod sa Panginoon ay hindi isang kalugihan, mga anak ng Diyos. Yes, hallelujah, nangako siya ng magandang buhay. Pero kaglipat nito, kung mapapansin mo, hindi lamang magandang buhay ang mayroon sa pagsunod sa Panginoon. Mayroon din pagsunod. Mayroon din mga trials, pero hindi nangangahulugan na hindi na tayo sinasamahan ng Panginoon. Hallelujah! Sapagkat ang budot sa mga kadiliman, sa mga lilim ng kamatayan, tayo naroon pa rin ang pamago at proteksyon ng ating Panginoon. Kaya ngayong umaga, marami ngayong umaga. Hallelujah! Hallelujah! May ang Diyos. Marahil ito sa pamagitan ng mga pangyayari sa iyong buhay. Marahil sa pamagitan ng mga salita ng Diyos na naririnig mo. Marahil ibang tao na itutuwid sa iyo. Ganun pa man, mga kapatid ko sa Panginoon ngayong umaga. Magandang balita. Amen. Hallelujah! Ang pinakamahalaga. Kaya ngayong umaga, bubuksan ko po ang habang manalangin kami sa Panginoon, tinatawagan po ang mga manunugtog upang tayo samahan sa pag-awit ni umaga habang inaawit ang awit din ito, create in me a clean hearts. Hallelujah, sa iyong lugar ngayon, hindi na ako tatawag po ng altar call, dyan na lang sa iyong pinalalagyan. Buksan mo ang iyong puso, ang altar ng iyong puso ngayong umaga. Siyasatin mo ang iyong sarili. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, habang ikaw ay ako'y nananalangin, manalangin ka rin sa Panginoon habang inaawit ang awit dito, pray in me, a clean heart. Hallelujah.
Oh, Rababasyan, Diribi, God. I pray, hallelujah, hallelujah. I pray for healing, I pray for deliverance, oh God. Ngayong umaga ako po'y dumadalangin sa iyo. Panginoong kaawaan mo kami, kapagan mo po kami, Diyos. Ako po'y dumadalangin ng habagat ng biyaya. Sa pagkatunay nga sa aming mga sarili, wala kaming magagawa. Marami po kaming mga kahinaan na wala ka gawin. Pinilalaman ko po sa iyo, O Diyos, ang aking mga kapatid. Lord, ang mga dumaranas ng mga kahirapan sa buhay. Iyong kaawaan, iyong kapagan. O Rababasyan, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, bless your people of God. Oh, Rababasyan. Yes. Kung tayo po'y tapos ng manalangin, pwede na po tayo lumayo. Sabayan po namin ang awit ito. Amen. Hallelujah. Sabayan po. Yes, sumagay tayo sa Panginoon at gawin po natin itong manalangin. Oh, Rababasyan. Oh, yes, I pray. Hallelujah. Make me a clean heart, oh God, and renew right spirit within me. Cast me not away from thy presence, oh Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew my spirit within me. And renew right spirit within me.